susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, welcome sa ating programa sa One on One dito pa rin sa atin sa Lalawigan ng Laguna. Kamusta po mga kalalawigan? At ngayon ay mapalad ako sapagkat kapiling ko si Dr. Cristina Marquez, ang ating head po ng siya po ang overall head for vaccination program ng ating pamahalaan sa Laguna Medical Center. Doktora, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa ating mga kalalawigan. Magandang umaga at Sir Sanji, salamat po sa pag-imbita. Yan. Kamusta po ang ating Laguna Medical Center? Kamusta po kayo dyan? In behalf of our Medical Center Chief, Dr. Judy Rondilla, ang Laguna Medical Center po ay patuloy po sa pagbibigay ng serbisyo both sa COVID at non-COVID cases po, no? So maayos naman po ang lagay ng Laguna Medical Center compared po nung mga nakaraang linggo o buwan. Mas nababawasan na po ang ating mga kaso, kaya meron na pong mga na-accommodate, madami na pong na-accommodate na pasyente pag pumupunta po sa atin. Sinasabi ko, although bumababa po yung kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan, hindi pa rin tayo kampante mga kababayan. Yun pong ating mga health protocols ay patuloy po natin ipatupad. Magsuot po tayo ng mask, mag-social distancing po tayo, maghugas po tayo ng kamay, mag-alcohol po tayo, mag-sanitize po tayo. At tinan nyo, nung sumusunod po kayo, nababawasan po. Mas mababawasan pa yan kapag tuloy-tuloy yung ating pagsunod sa mga health protocols, Doktora. Ako, Sir Sanji, i-add ko po dyan. Bukod po sa 4 na yan, dapat po magpabakuna. Yung matatakot. Yan. Siyempre, yun ang susunod ko. Nabakunahan na ba kayo? Ha? Okay, Doktora, tanong ko muna. Masyadong choosy yung ibang kababayan natin no? Pfizer ba yan? Johnson & Johnson ba yan? Sinovac ba yan? AstraZeneca? Ano ba ang pagkakaiba nitong mga to? At meron tayong mga kababayan na medyo choosy ang term ko, choosy sa pagbabakuna. Base po sa siyensya, no, madami pong pagkakaiba. Iba't iba po ang mga bakuna ng COVID. So ang pinaka oldest technology na ginamit ay ang Sinovac, Sinopharm at ang Bharat, na available na din po kasi ang Bharat, no? Pero hindi po yun yung pinocure ng government. Yun po ay yung same technology na ginagamit sa mga measles vaccine noon. Yung buo o pinatay, buong virus na pinatay at pinahina. Yung po yung technology na ginamit nung kayo ay binakunahan para sa measles, DPT. So, yun po yun. Ang sumunod po ay yung Astra at yung Moderna. Ay, yung Astra at yung Sputnik, Gamaleya.
Ang tawag po doon ay adenoviral vector. Ibig sabihin, mayroong mahinang virus na may dala nung protina or nung mRNA nung protina. So, isa po yon. Pangatlo po ay yung purong mRNA lang or yung mRNA vaccine na pinakabagong teknolohiya. Diyan po papasok ang Moderna at ang Pfizer. No? Sa pagiging choosy po, sa tingin ko po, since March, nagbabakuna po kami, no, Sir Sanji. Ang mas maganda po, ang pinakamagandang bakuna actually ay ang bakuna na nasa offered po sa inyo ngayon. Kasi yun po ang makatatanggap nyo ngayon. Kung maghihintay pa po tayo, ay baka sa susunod na linggo o sa susunod na buwan dumating, baka tamaan na tayo ng COVID nun. Instead na may protection ka na, nung binigyan ka ng offer ng, sabihin natin, Sinovac, kasi yun po ang pinakamadaming bakunang na-procure ng ating national government. At naging choosy ka pa, naghintay ka pa, baka mamaya sa paglabas-labas mo na doing the essential things like pamimili or pagpunta sa bangko, yan, no, essential yun eh. Mamaya makakuha ka ng sakit. Wala kang proteksyon habang lumalabas ka. So, sa ating mga kababayan, no, pinakamaganda po ay magpabakuna sa lalong madaling panahon. Kasi, sir, open na po ngayon lahat. Hindi na po pinipili, no? I think nagbabara-barangay na po ang mga RHUs. Bawat barangay po is kino-cover na po para mas madami po ang mabakunahan sa ating lalawigan. Yun, maliwanag yun, Doktora, na yung mga klase pala. Kaya kung meron kayong pagkakataon makapagpabakuna, magpabakuna na kayo agad. Di ba, Doktora? Po. Yun po ang pinakamadaling way. Kung gusto nyo mo pong matapos ang pandemic, magpabakuna na po tayo. Yun po. Ayan. Ang mga frontliners ba natin, mga nurses natin, mga doctors natin, syempre, kayo ang naandyan, nangunguna dyan, sila ba ay 100% na yung ating mga kasamahan sa gobyerno na mga nasa linya ninyo sa medisina ay bakunado na ba? 100% na po, sir, ang mga ang frontliners na bakunado. Sa Laguna Medical Center, parang 99%. May 1% po kasi mayroon po tayong mga bagong employees na dumadating, na hire. So yun na lang po ang mga hindi nababakunahan. At syempre, hindi po kasi ang bakunahan, Sir Sanji, hindi po pilitan, no? So wala pong ganon. Meron pa din po may mga religious belief, no, na ayaw pong magpabakuna. So inirerespeto naman po natin. So merong konting na lang po. Ma'am, ilan ang total na nabakunahan sa lalawigan ng Laguna kung may datos po kayo? Okay po, wait po. Base po sa datos, no, buksan ko lang po yung latest na binigay po ng PESU. Ano nga ibig sabihin ng PESU, ma'am? Provincial Epidemiologic Surveillance Unit po. Siya po yung nagre-report sa ating DOH ng mga nabakunahan, no. Bawat bakunahan po kasi daily nire-report po namin kung ilan po yung nababakunahan. Ma'am, ito po kasama po dito yung bakunahan sa mga bayan-bayan at sa mga private mga hospitals. Yes. Lahat po yan. Isang data lang po yan. Sa Laguna po. Meron po tayo sa Laguna tapos meron din po yung national target, sir. Opo. As of October 14 po ito. October 3 po ito, sir. Galing po sa ating PESU. Ang total po na target po natin sa buong Laguna ay 2,378,000. Apo, yun po ang target natin pong population. That is 70% of our projected population. 2,378,307. Tapos sa ating pong mga nabakunahan ng fully vaccinated ay 701,533. That is 29.5%. Yun po. Yun po ay dalawang bakuna. Yung isang bakuna po ay nasa 952,878 na po tayo. 40% po ang ating naturukan.
base po doon. Ang total po ng probinsya, so sa ngayon po is 29.5%. Base po sa national target, ang national accomplishment, sir, is 31.38. So, ngayon, yun po ang standing natin. So, at par po tayo dun sa target po, no? Ng national. Konti lang ang diferensya, ano? Opo. Saka Konti lang ang diferensya. na madami pong mga bayan ang nag-green. Ibig pong sabihin, nasa 40%. Ang pinakamataas pong bayan ay San Pablo. San Pablo po ay 8%. Tapos ang Cabuyao din po, Cabuyao City ay 49.49 na po ang sa target population nila ang bakunado. At ang bayan po ng Rizal, 41.75%. Yung po yung tatlong pinakamataas. Yan. So, salamat at maganda rin yung kampanya nila, no, sa kanilang mga local government unit na talagang awareness din eh. Kaya ako kinakausap ko yung mga PIO ng bawat bayan na talagang massive ang information drive pagdating sa magpabakuna. Kaya yun, nagtutulungan naman po tayo, probinsya at yung mga bayan-bayan at mga city. Ma'am, Doktora, itong huli ay parang narinig ko na pinayagan na rin yung mga bata. Pag sinabi bang bata, anong range ang bracket nito? Ito ba 1 year old to 12? Anong bracket ito, Doktora? Guidelines po pa lang na bumaba ay 12 years old to 17 years old. Specifically po ito para sa dalawang bakuna na Pfizer at Moderna. Kasi ito pong dalawang bakunang ito ay may sapat na pong pag-aaral para po mabigyan sa ating greater population. Pero sa ngayon, Sir Sanji, alam pong excited po tayo, no? Pero sa ngayon po, ito po ay nakapilot pa lang. No? Sa Maynila po, off po sila nung October 15 sa Siyam na ospital sa Maynila para sa mga A3 population ng batang magmula 12 hanggang 17. Ibig po sabihin ng A3 ay yung mga pediatric patient na mayroong sakit like sakit sa puso, sa bato, sa dugo, may cancer. Yun po, yung mga yun po, dahil sila din po ang pinaka-delikado pag tinamaan ng sakit na COVID. Parang sa matanda din, nung una, sir, no, na-prioritize natin yung mga senior citizens at yung mga merong sakit na mga adult po. Yun po. Yun, maliwanag sa ating mga kababayan, ha? 12 to 17, pero mag-aantay pa tayo ng abiso kung kailan tayo magkakaroon ng massive vaccination, Doktora. Pero uunahin po yung prioritization pa din po. So ang uunahin natin ay ang mga may sakit ng mga bata magmula 12 to 17. Kasama naman po dyan. Doktora, yung bang mga 12 to 17, yung mga PWDs ay considered as A3? Sir, ang sabi po dito, base po dun sa huli ko pong guidelines galing po ng DOH. Basahin ko lang, sir, para kasama po ang may mga, ito po pasensya na po, ang mga may Down syndrome, may G6PD, no? May thalassemia. Yung PWD meaning puto lang pang kamay, paa, hindi makalakad. Hindi po, pag aksidente, hindi po. Pero po kung kunyari polio o may CP, cerebral palsy, yan po, tama po yan. No, pero kasama po yung may mga seizure, nagkukumbulsyon, yung yung autistic, kasama po yan. No? Tapos po, yung mga nagkaroon po ng problema sa utak, kaya hindi makalakad, nagka-meningitis. No? Meningitis, so pwede po ma-consider, sir, pero hindi po lahat ng PWD ay so kasama. May classification basta base sa medical record nila. So kung na-aksidente lang at naging PWD because of accident,
hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ibig sabihin to, yung may kinalaman sa kanyang kalusugan. Nililiwanag natin yon sa ating. Baba ang kanyang immunity, napababa ng sakit niya yung kanyang panlaban para makalaban sa COVID. Kaya po siya naging priority. Yun po. Ano payo mo sa mga nanay? Mga nanay at tatay nag-uusap-usap na ngayon. Ay, ano ba, babakunahan ba itong anak natin? O ikaw bilang mami rin po kayo, ano advice sa mga nanay at sa mga magulang? Ganito po, unang-una po, bilang magulang, nais po natin na ang ikabubuti ng ating mga anak. Alam ko po, yan ay priority. No? Pero hindi nyo po mapapabakunahan ang anak po ninyo kung kayo po mismo ay hindi naniniwala doon sa bakuna. Siyempre. So, unang-una, kayo po mismo dapat ay magpabakuna. Kasi kayo po ang magiging proteksyon ng mga anak po ninyo dahil kayo po ang lumalabas. Kung meron man pong magdadala ng virus sa bahay, dahil supposedly ang mga bata hindi pa lumalabas, no, Sir Sanji? Opo, bawal pa. Tayo po ang nagpro-protection sa kanila. Kaya dapat ang magulang po ang unang magpabakuna. So, ngayon po, kung kayo po ay may agam-agam sa pagpabakuna ng inyong anak, sir, isa po sa requirement ay pediatric clearance or medical certificate galing po sa inyong mga doktor na nag-aalaga po sa inyong mga anak. Okay po? So, dapat po nun. So, kung meron po kayong tanong, normal po kasing matakot kasi bago yung bakuna, konti po yung information na meron tayo, no? Nandyan po lagi ang inyong mga doktor na pwedeng sumagot sa inyong mga katanungan at mabawasan ang inyong mga pag-aagam-agam. Okay, salamat doktora sa paalala sa ating mga magulang. Doktora, itong ating vaccination ay siyempre may mga chismis. Wala naman akong naririnig pa dito sa atin sa Laguna. Yung mga namatay dahil nabakunahan nitong nabakunahan sila ng kontra sa COVID-19. Ano response natin dito, doktora? Lahat naman po ng may mga chismis o tinatawag po namin yan na adverse event following immunization o AEFI. So kung meron sa isang bakunado, yan po ay nire-report agad within 24 hours sa DOH, no? At iimbestigahan po yan kung talagang related po dun sa bakuna. Sa aming mga pag-aaral at sa haba ng ating mga panahon na nagbakuna, ay sa aming experience, wala pong direkta na dahilan dahil yung pagkamatay o pagkakasakit ay dahil mismo dun sa bakuna. Ang mostly nangyayari, Sir Sanji, ay meron na siyang infection noong nagpabakuna siya. So, hindi po ang bakuna ang nagbibigay ng sakit. Maalala niyo po yung sinabi ko sa inyo kanina. Yung tatlong klase ng bakuna ay either yung buo na pinatay, yung whole virus, pero pinatay. Yun po yung i-inject. Or parte lang po ng virus ang i-inject po sa inyo. So, hindi po siya yung live o yung buong virus ng COVID ang ipapibigay sa inyo. Pinatay o pinahina or parte lang or yung proteina or yung messenger RNA lang po ang ibibigay sa inyo. So, hindi po siya actually nagpo-cause ng sakit. Ang madalas pong nangyayari is bago po pumunta sa bakunahan, meron na pong nag-i-incubate dun sa pasyente. Kaya minsan po, nangyayari na nagkakasakit at nagtutuloy-tuloy. Minsan nga po nadadiagnose ng COVID pagkatapos. Pero hindi na po kumbaga hindi na naagapan ng bakuna. Kasi nung tinurok sa kanya, meron na pala. Mostly yun po ang nangyayari sa Yung maliwanag yun. Kasi alam mo, sabi ko nga, tulungan nyo rin ang sarili nyo eh. Kasi kung minsan yung mga nagpapaturok, ang iniisip may magiging side effect sa kanya. So yun na nag-inculcate sa kanyang utak na merong epekto sa akin. Pero ipositibo natin, ibig sabihin,
tanggapin nyo na pag may bakuna ka, protektado ka. Yan lang naman kasimple. Kaya may mga nagpapaturok, tumataas ang dugo. Di ba? Nagkaka-hypertension sila. O kaya nagkakaroon sila ng mga nervous breakdown na tawag doon na baka pag naturukan, nahihilo sila, tumataas ang dugo nila. Kasi yun ang ipinapasok nila sa utak nila. Kaya sana pwede ba, ang hamon namin sa inyo, pwede ba pagka magpapaturo kayo, ang sabihin nyo sa sarili nyo, ay, salamat sa Diyos, matuturo ka na ako, magiging protektado na ako, Doktora. Alad po natin na madami po tayong bakuna dito sa ating lalawigan dahil kasama po tayo sa mga priority na lalawigan dahil nga po sa taas ng kaso. Ang iba pong mga lalawigan ay hindi po ganong kapalad. So, dapat po ang ating mga kababayan ay kunin po itong oportunidad na madami po tayong supply ng bakuna para maprotektahan ang sarili at ang pamilya. Yun po. Doktora, sabi nila, naturo ka na, bakit ganon? Nagka-COVID pa rin, na-diagnose na may COVID siya. May mga ganyan tanong. Meron po talagang ang aim po ng bakuna ay tatlo. One, hindi po tayo magkaroon ng sakit, infection, no? Totally. Pangalawa, hindi po tayo makapanghawa. And pangatlo ay hindi po tayo maging severe o mag-end up na mapunta sa ICU or mas malala, pumunta ka sa kabilang buhay, no? So, madami po sa mga nababakunahan ay hanggang mild po. Pinakamataas na po ang moderate kung sakasakali. Pero hindi na po sila dumadating. Ang fully vaccinated po ang fully vaccinated po ay hindi na po nagkakaroon ng mga severe na simptoma. Maaaring ma-ospital hanggang moderate lang pag fully vaccinated po. Madami po, tama po kayo. Meron po mga nababatay na nabakunahan na. Pero po kasi minsan ito po yung may mga iba pang problema. Like sobra ng tanda, talagang bagsak po ang pangangatawan, may iba pong sakit. So yun po, no? Meron pa din pong mga critical, nagiging critical, pero napakaliit na porsyento po. Mas madami po, kahit tanungin po natin ang ibang mga kababayan natin na nabakunahan, napaka-thankful po nila. Dahil nung sila po ay nagkaroon ng COVID, is mostly home quarantine lang, no? At hindi na po dumaan sa madami po sa namamatay ngayon, mga unvaccinated or partially vaccinated. Kaya mahalaga din po ang second dose, sir, ha? Minsan natatakot na sila. Ayaw na nilang magpa-second dose. Ang protection po ay kailangan dalawa. Kung kunyari, yung Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna, Gamaleya, kailangan po yung pangalawang dose para makumpleto po ang inyong protection. Ako, kompleto na ako. Bakunado ako, Doktora. Ang disiplina ang makakapag-end po ng pandemic. Disiplina. Doktora, ito, kanina ko pa rin gusto ito ng tungkol naman sa booster na nabalita ko. Kailangan magpaturok ng booster. Ano ba itong balitang ito, yung regarding sa booster? Ako, ganito po madami pong nagsasabi o nagkaklamor na magkaroon po ng booster shot, lalo na po yung mga nabakunahan ng Sinovac, no? Lalo nung una, kasi yun po yung available nung March, no? Pero sa ngayon, sa pag-aaral po ng DOH ay wala pa pong enough na studies para magbigay tayo ng booster sa karamihan. No? Pag sinabi mo kasing booster, ibig sabihin yung una mong 2 dose, bumababa na po o hindi po ganong ka-effective para protektahan ka. Kaya kakailanganin ng pangatlong dose. Pero sa ngayon, base po sa guidelines na pinaba ng Department of Health, ay wala pa pong sinasabing magbibigay ng booster dose. Dahil nga po, hindi pa po natin nare-reach yung ating 70%, sir. So, kumbaga, yung bakuna na nasa atin ngayon ay hindi pa po enough para ma-reach natin yung ating herd immunity o yung 70% ng ating population. So, kung ibibigay mo na yon doon sa mga bakunado, mas lalong nawalan yung hindi po bakunado.
Ayun, ayun. Ang ganda ng aming kwentuhan ni Doktora. Ang dami ka natutunan, ha? Ang dami nating natutunan, mga kababayan, ano? Kaya pagka may tanong pala, si Doktora Cristina lang ang aking tatawagan pagdating sa bakuna. Nandiyan din po ang Dr. Bagamasbad na ready din pong sumagot sa atin ang ating Provincial Health Office. Officer 2 po. Lagi ko po siyang nakaka-one-on-one at sabi ko maiba naman si Doktora Cristina naman ang aking maka-one-on-one. Ay, Doktora, nasa iyo pagkakataon. Alam ko marami ka din trabaho at nasa bakuna center pa rin po kayo, patuloy ang pagbabakuna. Nasa inyo, Doktora, ang pagkakataon para magbigay ng mensahe sa ating mga kababayan. Okay. So, katulad po ng nasabi ni Sir Sanji, napakahalaga po ng disiplina. So, hindi po ibig sabihin na tayo po ay bakunado, tayo po ay hindi na po magiging disiplinado. No? So, tama po siya na ang mask, ang face shield, ang paghuhugas ng kamay at tamang distansya ay lagi pa din po nating i-practice para po maiwasan ang pagkakaroon ng COVID. Yun, kasama ng fully vaccinated kang individual, ay sigurado pong mababa ang tsansa na kayo po ay magkakaroon ng sakit na COVID at hindi nyo po madadala sa ating mga mahal sa buhay. Mahalaga po ang pagbabakuna kasi dito po nakaasa ang ating ekonomiya o pagbubukas po ng ating ekonomiya, lalo na po sa atin dito sa ating probinsya. Ang turismo at ang ating ekonomiya ay kailangan na pong bumupagbukas. So para po magawa natin iyan, ay kailangan pong protektado po ang ating sambayanan. So, yun po. So, ang message ko po, Sir Sanji, huwag na po tayong mag-agam-agam, matakot. Open po, madami pong mga doktor na pwede pong sumagot ng inyong mga tanong kung kayo po talagang takot. No? Pero ang pinakamahalaga, tayo po ay magpapakuna. Ayan. Kaya dapat magpabakuna po tayo mga kababayan at sabi nga ni Doktora ay may sapat naman tayong mga vaccine sa ating lalawigan. May sapat at makipag-coordinate lang din po tayo. Huwag tayong matakot sa ating mga kababayan. Huwag po tayong matakot. At ito nga sinasabi, nililinaw ni Doktora na maganda naman ang response ng ating mga nabakunahan. At nakita din naman natin sa ating mga doctors natin, mga doktor na yan, sila na nagsasabi, sila na expert yan na mawawala itong problemang to basta tayo bakunado at disiplinado. Doktora Cristina Marquez, ma'am. Doktora, maraming salamat sa oras niyo at sa lahat po ng mga doctors natin sa Laguna, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, Kayo po bilang head ng ating vaccination program, sila Dr. Bagamasbad, sila Dr. Rondilla, lahat po ng mga doctors natin sa lalawigan po ng Laguna at mga nurses natin, mga frontliners natin, alam nyo, hindi po matatawaran yung ginagawa niyong pag-response sa ating mga kababayan sa panahon ng pandemyang ito. Masasabi lang po namin, lagi din po kayong mag-ingat, Doktora, sa lahat po na inyong ginagawa. Salamat po. Kayo din po, Sir. Ako po gala din ng gala, pero ako naman po nag-iingat at patuloy po rin po ang panawagan ko, medyo alam niya bilang volunteer director po ng Philippine Red Cross ay talagang wala po tayong sapat na supply po ng dugo, kaya hangga't maaari yung ating mga kaibigan ay pinapayagan naman po ito ng Department of Health na magkaroon po tayo ng mga maliliit na bloodletting activity. Hinihikayat po namin sila na mag-donate po ng dugo. At ang dami po nangangailangan ng dugo, Doktora, sa mga panahon ngayon. Mga nanganganak, ino-opera, mga na-aksidente. So napakahirap pong kumuha po, humanap po ng dugo. So, sa lahat po ng ating mga kababayan, makipag-ugnayan lang po tayo. Huwag po tayo mahiya magtanong. At kung kayo magulang, ihanda na natin ang utak ng ating mga anak. Yung 12 to 17 years old, ihanda na natin na, ihanda mo sarili mo, anak. At pagka nag-open na, ay kailangan mabakunahan ka para maging protektado ka. So sa inyo po lahat, sa lahat po na nanonood dito sa atin sa lalawigan ng Laguna, maraming salamat po. At syempre sa ngalan po ni Governor Ramil Hernandez, Doktora, nagpapasalamat po ulit kami sa inyong lahat. Rise High Laguna, ako po inyong lingkod si Chris Sanji. Pagpalain po tayo ng may kapal.